Pumunta ako ng palengke para bumili ng pagkain namin at ilalagay ko na nga lang yung iba sa freezer. Nandito nga din kasi yung tita ko at yung dalawang anak niya dahil wala namang pasok sa school. Maaga nga pala akong gumising para bumili ng almusal dahil iinom pa si mama ng gamot kaya alas 6 pa lang ay kumakain na din talaga siya. Nakatulog nga pala kami ni mama dyan pagkatapos mag-almusal at hanggang 8:30 ay nagising na ako nang dumating na yung tita ko. Naligo na ako agad tapos ay nag-asikaso para pumunta sa palengke. Mabuti na nga lang na kahit masama pa yung panahon ay hindi naging maulan nung pagpunta ko sa labas. Dumiretso nga ako sa bilihan ng mga kakanin dahil nagpapabili nga si mama ng biko at itong maliit lang yung binili ko. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga tumutulong sa amin para makasurvive dahil hindi na nga po ako nakakapagtrabaho ulit. Kaya ito, yung pera na tinutulong ninyo ay binibili ko talaga ng mga kailangan namin pagkain. At shoutout dito kay Ate Jenny. Siya nga din pala ay may bedridden na nanay na inaalagaan. Kaya naman kung mapupunta kayo dito sa may bayan, sa palengke ng Bulacan, bandang dulo, dun yung pesto niya. Malaking tulong din sa kanya na mapaubos yung mga tinitinda niyang gulay. Naghahanap nga ako dito na nakaset na yung pang sinigang dahil yun nga ang lulutuin. Bibili ako ng manok para masabawan. Tapos ito, konting kamustahan dahil ang tagal ko nga din talaga na hindi lumabas. Kumbaga dahil sa depression at anxiety na naramdaman ko ng mga nakaraan, parang wala akong lakas na pumunta sa labas or gumawa ng vlog. Kaya ganun. At nang makabili na ako ng mga gulay na kailangan ay naglakad na nga ako ulit para bumili ng manok. Hindi ko na nga lang na-videohan. Tapos ito, papunta na ako ulit kung saan nakapark yung motor ko. Medyo nahihiya pa rin talaga ako mag-video sa labas dahil nga pinagtitinginan ako. Pero syempre dahil ito na rin yung pinakatrabaho natin ngayon kaya wala nang hiya-hiya para makaraos. Next destination ko nga ay sa pharmacy kung saan ako bumibili ng mga gamot ni mama. Tinanong ko nga muna kung pwede mag-video dahil baka mamaya mapanood ng may-ari at mapagalitan pa sila. Pero dito ako bumibili sa may Easy Pharmacy sa may papuntang Santa Ana. At ito nga inilabas ko na yung last money ko na 1K. Kahit gaano pa tayo kagipit, magtiwala lang tayo sa taas at magtiyaga. Siyempre, kagaya ng ginagawa ko, pinagpapatuloy ko yung pagbablog para kumita pa rin. Bali, ito nga pala yung pangalan ng kanilang store, yung Easy Pharmacy. Malaki din kasi yung nadi-discount ni mama dito dahil naka-registered na siya sa senior citizen. At syempre, shoutout nga din pala dito kala Rosemary at kay Richelle. Ayaw pa nga nila magpasama sa vlog pero sabi ko wala na silang magagawa kaya nagtawanan na lang kami. Pagkagaling ko ng pharmacy, tumambay muna ako sandali doon sa may harap ng Central kung saan may tindahan at may puno kasi doon. Medyo sariwa yung hangin. Tapos nung pauwi ako nakita ko dito si Arlo, yung tropa namin. Shoutout sa'yo par. Sunod ay pumunta naman ako sa pinakamalapit na groceryhan dito sa amin at ito nga yung pinunta ko. Kada isang araw talaga ay isang balot nito ang binibili dahil sobrang gamit na gamit talaga to ni mama. At nang makauwi ako, nilabas ko na nga lahat ng pinamili ko. Yun lang, salamat sa panonood.